Lakas makastil my girl lang ate ko. Naglalaro na naman ng ganda-gandahan. Welcome to our day 3 here in Thailand. So, wadi ka. At dahil hindi uso dito ang maligo ng umaga, ay nag-half-bath na lang ako. Pero sa totoo lang, kahit hindi uso dito, hindi talaga ako maliligo. First reason, wala kasi talaga kaming tulugan dito. Second, matatagalan pa ako, magbo-blow dry pa ako. And third, sasakit na naman ang ulo ko pag nagtali ako. May purpose kung bakit naka-long dress ako ngayon. Tapos ang pair ko lang dito is slippers lang. Ayan, hindi ko pa tinanggal yung tag. Pair up ko nito. Supposedly, dapat silk type yung hinahanap ko dito. Pero hindi talaga ako naka-order at hindi na makaabot. Yeah. Then, it's not that. Back. Sino ka dyan? And guys, by the way, suot ko yung bigay ni Mom Christina na bracelet. Ayan. Hermes inspired. Inspo. So, hindi ko to nakita kagad nung nag-video ako regarding sa mga binigay niya sa aking cords, bags, and watch. So, eto, late ko na nahuli nung I'm about to throw the plastic. Yung pinaglagyan nito ng mga binigay niya. Sabi ko, wala, meron pang nahulog kasi may tumunog. And then I found out, meron pa palang isa hindi ko na-flex. So, ngayon ka na siya flex. Actually, nasuot ko na to kahapon. And I love it. Ayan, thank you, madam. And supposedly, ang susuotin kong bag is yung shala ko na bag. Ito, oh. Yan, this one. Dala ko pa yung susi ng sasakyan ko. Pero guys, okay, according sa mga trip na nasalihan namin, you should be very careful and mindful sa mga valuable belongings mo kasi maraming you know na. So, iwasan na lang natin mangyari ang ayaw nating mangyari. So, I have no choice. I only brought 2 bags. This one and the one that I used to bring. This one. Ang pangit, no? Ang pangit, Bobby. But this one is more safer than this one. Okay? Anong mas ipapairal natin? Ang outfit or kung saan safe ang gamit mo? Ba't si Bobby to magdadala nito para makapag-flex ako ng outfitad ko? Pak, sino ka dyan? Bye! For today's video ay hindi masyadong marami yung gala natin dahil aside sa mga malalayo, medyo late na rin kami nagising dala nga ng pagod nung day 1 and day 2. And our first destination is Wat Arun. Kilala ito kung saan magsusuot ang karamihan ng Thai dress. At pagkapasok mo pa lang, marami ka nang mapipilian na pwedeng pagrentahan. At syempre, hindi na kami lumayo. Ang renta naman dito is nasa 150 baht. Inclusions are dress of your choice, your hair, accessories sa hair, at yung accessories mo na susuotin. Kung gusto mo naman na may sandal, payong at photographer, depende na yun sa'yo, but may additional yon. In my case, hindi ko na kinailangan dahil okay na sa akin. Basta lang makapag-picture doon. Very simple lang ginawa niya sa aking hair but may dating. Kaya talagang kinabisado ko. Eto na yung mga anik-anik na sinasabi ko. May pa-bell, bangles, earrings, and necklace. If ever naman hindi mo bet yung napuntahan ko, gusto mo medyo social, pwede naman. Pero feel ko mahal. By the way, meron din palalaki dito ha. Pero si Bobby hindi lang nag-avail. 200 baht per person naman ang ticket and they only accept cash. At may free tubig na yan. Alam nyo ba na pag nakakita kayo ng monks dito, hindi nyo sila pwedeng titigan. Hindi nyo pwedeng kausapin or kahit tignan. And if ever man magkasakayan kayo sa BTS train, hindi mo siya pwedeng tabihan. Marami yan dito, sila ay nakakulay orange at naka-barefoot. Tinanong ko nga kung may mangyayari ba kung titingnan mo sila out of curiosity. Ang sabi, parang dinidisrespect mo daw sila. More on picture-picture at ganda-gandahan lang dito na area. Careful ka lang kasi yung mga hagdanan sobrang nakakatakot lalo sa suot ko. Very funny and cutie kami ni Bobby dito, talagang sariling sikap. At parang nagdadalawang isip ang hawakan ng kanyang asawa. Ayan, napaka-supportive, may pahangin-hangin pa. Nag-ikot-ikot pa nga kami para sa ibang view at dito na area sobrang hangin talaga. Ayan, ang prinsesa bumaba na. Opak, parang pang Miss Universe lang yung aurahan natin dito ah. Parang ako yung representative ng Thailand. Tas biglang, ay joke lang pala. Pagod na po ako. You smell of my shoe went to this way back then and together. Piliin mo rin ang Pilipinas. Ay mali, nasa Thailand pala tayo. Ba't kasi yung pagka-video parang nire-represent ko dito? At by the way, bago ko makalimutan, hanggang 2 hours lang pala yung pagrenta ng damit na yan. Yung damit mo na suot, kailangang ihang at iwan doon para sure talaga na ibabalik mo yan. Pero yung 2 hours guys, sobra-sobra na yun. At dumaan na nga muna kami dito sa may pasalubong center. Kaso mahal dito kaysa sa una naming nabilhan. Nagulat nga ako dito kasi may mongi na nagsasalita sa mga tao. Pero hindi siya naka-barefoot. Anyways, art exhibit yan. Kung gusto mo malaman yung history nila, yung culture nila, pwede kang mag-roam around doon. At dahil nalibot na nga namin, it's time to say goodbye. Ay, isa sa uli pa pala itong damit. Akala ko hindi na. After nga dito ay naganap na kami makainan ni Habi kasi talagang lunchtime na at gutom na kami. At dahil pagdaan namin dito, sinabihan akong tindera ng swine, ma! Which means beautiful. Alasagi dito na din kami kumain. Hindi naman ako ututo guys. Gusto ko na talaga dito kumain. Char! More
Aba, pati pronunciation size, lahat na lang. Pak, uhaw na uhaw te. At para hindi kami ma-culture shock sa food, yung pinili namin yung may itlog. For the hab-habang first one. At hindi naman masyadong try yung pagkain na mainit sa ilalim. Nalilito na nga ako kung mainit ba o maanghang. Ang next naman natin destination is Bubble in the Forest. At may mga kapwang Pinoy nga kami nakasama dito. Dito naman na area ay for kain at picture taking lang. Ito yung sinasabing Maala Maldives sa Thailand. Kung mahilig ka ng mga Instagrammable photos ay dito ka na. 45 minutes away lang ito from Centro Bangkok. No entrance fee, but kadalasan dito ay nakabook na through Klook. Kasi mostly talaga dito is punuan. Buti na lang pagpunta namin nakapag-walk-in pa kami. Hindi pa masyado maraming tao at nakakuha pa kami ng magandang area. Only picture and video taking kayo dito basta lang o-order kayo. At since galing pa kaming lunch ni Bobby kaya in-order lang namin dito is mga pika-pika, yung mga pang-snacks lang. Pero heavy pa rin yung isa kasi may carbs. At kung sa napapansin nyo, mostly sa mga pupunta dito nakadress talaga at naka-white. Kaya sabi namin hindi ako na-orient na mag-white pala. Huy. Pero at least may touch of white pa rin yung suot ko, diba? Maganda at pasarap naman ang pagkain dito kaya lang hindi pwedeng liguan yung tubig nila dyan ha. Para naman sa mga mahilig mag-TikTok, ayan, entryhan nyo na. Kung may drone ka, mas perfect. At while waiting sa food namin dyan, nilibot na namin ang buong mundo ay este yung buong area pala. Want to sawa ang mga aura-aurahan dito hanggang sa ikaw ay mapagod na. At dumating na nga mga in-order namin pagkain, make sure na may cash kang dala. Finally, rest time and usap time na naming mag-asawa. Paano ba naman laging dala-dala ang cellphone at camera? Ngayon lang talaga nakapagpahinga. Usually, ang pahinga namin ni Bobby ay tulog sa biyahe at banding na ganito. At more on buko talaga kami dito. Bawat cottage naman dito ay may electric fan kaya hindi ka talaga maiinitan. At heto ako, may paduyan-duyan pang nalalaman. After nga namin kumain ay syempre, naglibot-libot na naman kami. Pinag-iinitan ko kasi talaga yung may second floor. May nakita kasi kami kanina dong nagpicture ng parang naka-Titanic. Kaya hindi ko talaga tatantanan hanggang hindi ko napuntahan. At dahil wala kaming drone at sayang yung overall view, pinaakyat ko na lang si Bobby dito. Sobrang ganda ng view, kaya nga lang hindi na namin inantay ang night view. Actually, ang dami ko pang listahan ng mga cafe na gusto kong puntahan. Kaya lang, mauubos talagang oras mo kakabiyahe. Yang cottage naman sa gitna na bilog, 5 PM onwards pa yan siya pwede. Dito naman na area, kahit ma-occupy pa ng mga tao, pwede ka pa rin magpa-picture dito. Doon naman sa net, kung nakita nyo yung picture na na-upload ko, hindi ko rin yun pinalagpas. And yes, merong ganyang hayop sa ilalim ng tubig. And for our third and last destination, andito tayo ngayon sa Jude Fairs Ramen 9. Dito mas maganda, dalawang Jude meron dito. Andito din yung mga exotic food, live shrimp, dancing fish, and so many more. At dahil nga napagod ulit kami sa biyahe, naghahanap na naman kami ng makainan. At para mas ma-entertain kagad kami, dito na kami sa medyo walang tao. Pero mga ilang oras lang nakalipas, nako dumami kagad yung mga tao. And while waiting sa food, actually pwede ka mag-ikot-ikot muna. Sobrang maraming bentahan dito at yung mga display, nako, wagas kung makapaglagay ng ilaw. Mabubudol ka talaga sa sobrang nakakasilaw. Pero mas magjo-drooling over ka dito sa ginagawa ko, Diyos ko. Kahit ako naglalaway na dito. Yum, 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 yum. Delicioso. Uy, Dora yarn. Basta kung gusto mong masulit dito, ay nako, mas pumunta ka ng maaga. Para mas makikita mo dito yung mga damit na made in Bangkok talaga. Dahil monthsary namin ni Bobby ngayon, 3 years and 10 months na kami. Bumili kami ng durian, kahit alam niyo namang marami sa atin sa Davao ng durian. Pero ito with a twist. Ano meron ito? Lava. Ano yung lava-lava? Lava. 140 baht. At ganito lang, 4 lang. Ang liliit. Tsaka ang mamahal ng durian nito guys, 2 liso, nasa 200 plus. Meron palang laman sa loob. Kaya nga, wala mang lava to. Lava talaga na siya. Di ba yung kagat mo ba Hindi ko talaga hanap ng laba. Pasok-pasok, bye! Eto naman lahat ng mga expenses namin for our day 5. More on bold, kain and shopping lang.